Product elimination. Yung product elimination is yung pag-alis o pag-drop ng isang product sa isang portfolio. At ang mga factors na kinoconsider dito low profitability, declining market share, inability to compete, poor fit with the company's objective. So, ang example nito, bakit ang Microsoft Office o yung Microsoft Office na lang, bakit yun ginagamit pa ngayon? Kumbaga, ina-upgrade yun. Kasi, marami pa rin ang gumagamit nun. At mas maraming user ang bihasa sa Microsoft Office. Hindi naman nagde-decline yung market share. Nagko-compete pa rin naman siya sa market. At hindi siya poor fit with the company's objective kasi ang objective ng Microsoft ay maging number 1. Ginagamit pa rin naman yung Microsoft Office. So, bakit mo sasabihin ko obsolete ang isang programming language o ang isang application software kung itong apat na to hindi mo nakikita? Siguro, yung sa application software, doon applicable yung product elimination. Low profitability kasi wala na kumukuha. Nagde-decline yung market share, yung rango niya bumababa. Hindi na niya masabayan yung open source and hindi na siya kailangan ng Microsoft. Kaya nga nagre-retire May mga decommission products na yung Microsoft, even Google, dahil dun sa poor fit with the company's objective, inability to compete at saka decline market share at low profitability. So, hindi mo masasabi sa Microsoft Office yun. So, yun na nga yun, nasabi, obsolete yung Access, obsolete yun. Paano mo nasabing obsolete? Tinignan mo na ba yung market share? Tinignan mo na ba yung low profitable pa rin naman yung Microsoft Office. So, bakit ganon? Paano mo nasabing obsolete yun? Ibig sabihin, pag obsolete, hindi na talo na lang kalaban. Talo na ba yung Microsoft Office o yung Access kung database yung pag-uusapan? So, dapat nakikita mo yung mga factor na ganun bago mo sabihin obsolete na yung dapat tinanggal na yung Microsoft Access sa Microsoft Office. Decommissioned na dapat yun. So, yun lang po.